Nginingitian na lamang ni Nardo ang mga salitang naririnig mula sa mga kapwa niya binata. Kahit na nakakaramdam siya ng pangiinsulto ay tinatanggap na lamang niya. Bukod kasi sa ayaw niyang mapaaway, batid niya na hindi rin naman niya kakayanin ng mga yon. Lalo na si Ping, ang tumatayong leader ng mga nambubuli sa kanya. Mabuting tao naman si Nardo. Sa katunayan, sobrang sipag at maunawain niya. Kahit kailan, hindi siya nagreklamo sa buhay na meron siya. Buong puso niyang niyakap ang buhay na hindi papangarapin ng kahit na sino. Barumbado ang kanyang ama, palaging naglalasing, at higit sa lahat ay nagsusugal pa. Sa kanilang dalawang magkapatid, siya pa ang laging napag-iinitan ng ama. Kamukhang kamukha raw kasi niya ang kanilang nanay na naghanap ng ibang lalaki. Sa loob ng isang linggo, 2 hanggang 3 beses siyang nakakatikim ng sampal sa kanyang ama. Minsan suntok. Madalas ay wala namang matinong dahilan. Naiisip na nga lang ni Nardo na parang manhid na ang kanyang katawan. Ganon din ang kanyang isip sa kakaintindi sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Nandito na naman tong maitim na to. Tingnan nyo, parang kanino. Nagtawanan sila Ping at ang mga kasama nito. Isang pilit ng ngiti lang ang pinakita ni Nardo. Ngingiti ka pa? Wala ka ba talagang utak? Anong akala mo, nakikipaglaro kami sa'yo? Sira, nilalait ka na namin, oh. Huminga ng malalim si Nardo bago nagsalita. Alam ko naman na nilalait niyo ako eh. Lalo na ang kulay ko. Alam mo naman pala loko ka eh. Kaya dapat umiiyak ka. Sira din pala ulo mo eh, no? Wala naman mangyayari kung iiyak ako eh. Lalaitin niyo pa rin ako. Aba, natututo na tong mga tuwira, no? Halika nga rito. Sapilitang hinila ni Ping ang kwelyo ng damit ni Nardo. Padabog nitong binalandra si Nardo sa gilid ng nakaparadang truck. Malakas na ang loob mo na sumagot-sagot ah. May pagyayabang ka na ba ha? Wala naman akong pinagmamayabang eh. Tumugon lang ako sa mga sinasabi mo. Ang ayaw ko sa lahat yung nangangatwira ng baluktot. Sa galit ni Ping ay isang malakas na suntok ang pinakawalan niya kay Nardo. Dahil sa masyado itong pasikat sa mga kasama, pinatikim niya pa si Nardo ng sipa sa tagiliran. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit lagi nyo na lang akong ginaganito? Kasalanan? Wala naman. Ayaw ko lang nakakita ng maitim na katulad mo. Para kang libag na nagkatawang tao eh. Alam ko na, kung merong Nardong putik, ha? Sa pelikula, di ba? Ikaw, Nardong libag! Muling naghari ang mga nakakainsultong tawa ng mga binatilyong yon. Darating ang araw, kakarmahin din kayo. Darating ang araw at lalapit din kayo sa akin para humingi ng tulong. Aba, nagsalita pa talaga? Kung tumahimik ka na lang kaya, ha? Natigilan si Ping sa gagawin niya sanang pagsampal kay Nardo nang biglang may lalaking sumalag ng kanyang kamay. Napatingin si Ping sa lalaki. Nakita niya ang matangkad at medyo may kalakihan ng katawan. At sa unang tingin pa lang, mukha ng maangas at talagang pumapalag. Hoy! Sino ka naman? Baka hindi mo gusto yung kapag nagpakilala ako sa'yo. Aba, isa ka pa? Akala mo natatakot ako sa katawan mong... Tumba kagad si Ping nang sapukin siya ng lalaki diretso sa kanyang muka. Mabuti na lang at nasalo siya ng kanyang mga kasama. Sa susunod, kung mambubuli kayo, dapat pumili kayo ng taong pumapalag, katulad ko. Nang amban pa sila Ping ng lalaki, ay nagmamadali ng makaalis sa mga yon. Para mga pusang natataranta. Agad din namang bumangon ng binatang si Nardo. Lumapit siya sa lalaki para magpasalamat. Maraming salamat sa ginawa mo. Ano nga palang pangalan mo? Ben.
Ben ang pangalan ko. Ben? Maraming salamat uli, Ben, ha? Bakit hindi ka lumalaban? Hindi mo dapat hinahayaan ng ibang tao na apihin ka. Kasi ayaw ko lang talagang mapaaway eh. At saka kapag lumaban ako sa kanila, di ba parang katulad na rin nila ako? Hindi. Ang tawag doon, pagtatanggol sa sarili. Hindi masamang lumaban paminsan-minsan. Sa mundong ito, mas madaling namamatay ang mga mababait kaysa sa mga masasama. Natamimi si Nardo. Nakaramdam siya ng kaunting paghanga sa lalaki. Sa palagay niya ay halos kasing edad lang niya din ito. Siya nga pala. Saan nga pala yung tirahan ni Mang Adong? Mang Adong? Oo, yung albularyo. Si Mang Adong. Yung nanggagamot. Alam ko kung saan siya nakatira. Gusto mo samahan kita sa kanya? Oo, dali mo ako sa kanya. Kailangan kong tulong niya eh. O tara, sumunod ka sa akin. Sa kalagitnaan ng gabi, tinahak nila ang daan sa malaking baryo na yon ng San Diego. Tahimik na ang paligid. Tanging mga kuliglig na lamang ang maririnig. Sarado na rin ang mga bahay na kanilang nadadaanan. 9:00 na rin kasi ng gabi noon. Sa oras na yon, lumalabas si Nardo para iwasan ang amang lasing na nagpapaantok. Ang gabing yon ay parang biyaya para kay Nardo. Pakiramdam niya kasi, magiging kaibigan niya ang lalaking si Ben. Makalipas lang ng halos 10 minutong paglalakad, narating na nila ang bahay ni Mang Adong. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok. May pagkakuba na rin dahil sa edad na 86. Walang paalam na pumasok silang dalawa sa bakuran at lumapit sa matanda. Huminto naman muna si Mang Adong sa pagdidikdik ng kung ano. Kinausap nito ang 2 binata. Anong kailangan nyo't naparito kayo ng 10 oras ng gabi, mga iho? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Kailangan ko ang tulong ninyo. Ang nanay ko nagkasakit dahil sa aswang. Nang marinig yun ng albularyo, ay napasuot yun ng salamin sa mata. Nagsindi pa ito ng isa pang lampara para mas maliwanag. Dahil sa aswang? Baka tapik ng aswang yan. Ang tapik ng aswang sa isang normal na tao ay palaging may halong lason. Kaya nga nandito ako para hingin sana ang tulong ninyo eh. Gusto kong ipatingin sa iyo si Mama. Ayaw ko nang magsayang ng oras. Saan ka ba nakatira? Sa kabilang baryo lang po. Ayaw kong maglakad eh. Nakita niyo yung padyak na yan? Sino sa inyong papadyak para makarating tayo roon? Sige, ako na lang po. Teka. Bakit ba nagdurugo yung labi mo? Sinapa ka ba? Hindi po. Binubuli siya ng mga lalaki tapos hindi mo lang siya lumalaban eh. Diyos ko po. Halika nga muna. Lagyan ko lang ng gamot yung sugat mo at aalis na rin tayo. 10 minuto lang ang nakalipas at nalagyan na rin ng paunang lunas ang pumutok na labi ni Nardo. Tulad ng sinabi ni Nardo, siya ang nagpatakbo ng sidecar ng matanda. Hindi naman kalayuan ang kabilang baryo kaya nakarating din naman kagad sila sa bahay ni Ben. Nandito na po tayo. Tayo na, pasok ko kayo. Pinindot ni Ben ang ilaw sa tapat ng bakuran. Binuksan na rin naman niya ang pinto ng bahay. Pagpasok pa lang nila sa loob, nakita na nila ang isang ginang na nakaratay sa papag. Putlang-putla ang ginang. Ayon pa kay Ben, ilang araw nang hindi bumabangon ang kanyang ina. Galing siya sa pistahan sa baryo na nasa likod ng bayan. Pag-uwi niya tong nakaraan, nangihina na siya. Sumuka ng kulay berde. Tapos mula noon, nakaratay na siya dyan. Nagigising naman siya kaso saglit lang. Pasensya na pero paano mo nalaman na aswang ang may gawa niya sa kanya? Sinabi niya sa akin na habang wala siyang malay, may nagpapakitang aswang sa panaginip niya. Paulit-ulit daw yon.
Lumapit ang matanda sa ina ni Ben. Hinawakan ni Mang Adong ang kamay nito. Ganon din ang bandang leeg. Oo, nalason ng aswang ang nanay mo. May paraan po ba para maligtas si Mama? Kaya kong pumatay ng aswang, pero hindi ko kayang magligtas ng mga nalalason ng aswang. Kahit hindi pa gaanong kilala ni Nardo si Ben, tinapik niya yon sa balikat. Nilapitan ni Ben ang ina. Hinaplos nito ang ulo. Ngumiti ito ng mapait. Sa mata ni Ben, nakikitang tanggap na nito ang mangyayari sa ina. Mga Dong, pwede bang tulungan niyo po ako? Ano ang gusto mong itulong ko? Gusto kong gantihan ng mga aswang. Sandali lang. Kung totoo nga ang aswang, di po ba Mga Dong, delikado ang mga aswang? Delikado nga ang mga aswang. Depende sa tapang ng isang tao. Pero hindi sila ganon kadaling patayin. Kung ako sa iyo, iho, Hindi. Ako ang papatay sa kanila. Ben, kumalma ka muna. Huwag kang gagawa ng desisyon kapag nag-uumapaw ang emosyon mo. tama ang binatang ito. Hayaan mo maging kalmado ang kalooban mo. Saka mo isipin ang mga bagay-bagay. Alam mo, ngayon pa lang kita nakilala pero palagay ko, parang matagal na tayong magkakilala Ramdam kita. Umango na lang kay Nardo si Ben. Matapos ang pagsusuri ni Mang Adong, lumabas na rin ng bahay ang albularyo at si Nardo. Hindi nasasama si Ben sa paghatid sa matanda dahil walang magbabantay sa ina. Mang Adong, wala na ba talagang pag-asa magamot yung nanay niya? Umiling ang matanda. Wala na. Alam mo, sa ganyan din namatay ang kaibigan ko. Pasensya na po kung naalala pa ninyo. Wala kang kasalanan. Bakit ka hihingi ng pasensya? Teka, alam mo, ang bait mong tao Kaya ka ba inaabuso? Hindi na nakapagsalita si Nardo. Ayaw na kasi niya sanang pag-usapan ng mga nangyayari sa kanya. Huwag ka mag-alala. May puwang sa puso ng Diyos sa mga katulad mo. Di bale, tara na. Sumakay ka na at patakbuin mo na yung sidecar. Sumakay si Nardo at maingat na pinatakbo ang padyak. Naihatid niya ng maayos sa matandang albularyo. Sandali lang. Po? Bakit po? Diyan ka lang ha. May kukunin lang ako at ibibigay ko sa'yo. Halos 5 minuto ring naghintay ang binata. Pagbalik ng matandang albularyo ay may dala na itong singsing. May disenyo yung tatsulok na may mata. Ano po ito? Malamang singsing. Opo, singsing nga po, pero ang ibig ko pong sabihin para saan po ito? Para yan sa kabaitan mo, iho. Wag na wag mong iwawala. Suotin mo yan kahit saan ka magpunta, ha? Kasi alam mo, iho, mabuti kang tao. At ikaw ang pinili ng may kapal. Naglakad na papasok ng bahay ang matanda. Naguluhan si Nardo sa kanyang narinig pero sinuot niya pa rin ang singsing. Ayos to Itong unang beses na nagkaroon ako ng singsing. Maraming salamat kay Mang Adong. Nakangiting naglakad paalis si Nardo. Nang dahil sa singsing na yon, nabura sa isipan niya ang lahat ng masasamang nangyari sa gabing yon. Pero biglang nawala ang ngiti niya nang maalala ang ina ni Ben. Nakaramdam siya ng awa. Ang tinuturing niyang bagong kaibigan mawawala ng mahal sa buhay. Iiyak kaya ako kapag si tatay ang nawala sa buhay ko? Napangisi ang binata. Hindi niya alam ang sagot sa sariling tanong. Nang makarating na siya sa kanila, nakita niyang nakatulog na ang kanyang tatay sa tapat ng pintuan. Napabuntong hininga na lang si Nardo. Pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib.
Dahan-dahan siyang humakbang. Mabilis siyang umakyat gamit ang hagdanan na umuuga pa. Oh, bakit gising ka pa, Nadia? Si Nadia ang kanyang nakababatang kapatid. Nag-aaral yon ng high school sa tulong ng kanilang tita Matet. Hindi ako matulog, kuya eh. Ha? Bakit? May ginawa na naman bang hindi maganda si Papa? Hindi. Nanaginip lang ako kanina. May may aswang daw dito sa atin. Ha? Aswang? Naintindihan ni Nardo ang kanyang kapatid. Noon pa lang kasi, alam na niya na may mga pangitain yon. Minsan lang managinip ng kakaiba si Nadia. Pero lahat ng panaginip na yon ng dalaga, nagkakatotoo. Isa na nga roon ang pag-alis ng kanilang ina. Nakakatakot, kuya. Paano kung magkaaswang dito sa lugar natin? Hinaplos ni Nardo ang ulo ni Nadia. Huwag ka mag-alala. Kung sakaling mangyayari yon, nandito naman ako eh. O sige na, matulog ka na ha. Doon ako sa paanan. Nandito ako hanggang makatulog ka. Kalaunan ay nakabalik na rin naman sa tulog si Nadia. Si Nardo naman ay nanatili pa rin mulat noong mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Mula nang masuot niya ang singsing, parang may nagbago sa katawan niya. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nakaidlip siya, pero nang dakong 3:00 na ng madaling araw, naramdaman ni Nardo na nakatayo na siya. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa pintuan na siya ng kanilang bahay. Nararamdaman niya na parang hinihila siya ng suot na singsing paalis ng kanilang bahay. Nawala ang antok ng binata. Hindi niya mapigilan ang kanyang kamay. May kakaibang puwersa ang nagmumula sa singsing. Nananaginip ba ako? Diyos ko, anong nangyayari? Bakit hinihila ako ng singsing? Teka, saan ba ako mapupunta nito? Tulong! Tulong! Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa gitna ng kagubatan. Malayo na yon sa kanilang baryo. Teka, hindi ako nananaginip. Totoo to. Bakit ako nandito? Kakatres ni Nardo ay may natapakan siyang bakal. Pagkapa niya ay bahagya niya yung naangat. May lagusan sa ibaba. Ha? Teka, ano to? Tunnel? Ayaw sanang bumaba ni Nardo doon, pero bigla na lang siyang hinila ng singsing. Nahulog siya sa baba. Nagulat siya nang biglang lumiwanag ang paligid. May nagsindi ng malaking gasera. Ha? Tunnel nga? Pero teka, ayoko! Walang niya! Sunod-sunuran na naman siya sa singsing hanggang sa marating na niya ang dulo. Ang parte kung saan may mga nakadikit na armas sa pader. May baril, itak, kutsilyo, punyal at kung ano-ano pang panlaban. Sa gitna noon ay naroon si Mang Adong, malapad ang ngiti na matanda. Sumenyas yun sa kanya na lumapit siya. Naiilang namang sumunod ang binata. Mang Adong, ano pong ginagawa niyo dito? Akala ko po tulog na kayo. Kasi sabi niyo 'di ba, magpapahinga na kayo. At saka, anong meron sa singsing na ito? Dinala niya ako dito. May kapangyarihan ba ito? O baka may kaluluwa lang talaga na kumakalatad sa akin papunta dito? Natawa si Mang Adong sa sunod-sunod niyang tanong. Bakit po kayo natawa? Seryoso po ako, Mang Adong. Nakakatakot tong singsing na binigay niyo sa akin. Parang may sariling utak eh. Ang singsing na yan ay isang anting-anting. Ho? Anting-anting? Ano bang meron sa anting-anting? Proteksyon, pangontra, at kung ano-ano pang makakapagligtas sa iyo. Anong gagawin ko ngayon? Ikaw ang magiging tagapagtanggol. Pinili ka ng Diyos. Ako?
Bakit ako? Hindi ko nga magawang labanan si Laping eh. Tapos ako? Dahil busilak ang puso mo. Napasuyod ng tingin si Nardo sa mga kagamitang nakasabit. Namamangha siya pero nagtataka rin. Yung mga armas na yan, para saan po yan? Ang mga gamit na yan ang mga magagamit mo kapag nagsimula ka na sa misyon. Hala, misyon? Bakit po may misyon? Sa inyo na nga lang po itong singsing. Hindi ko po kaya yan. Nardo, hindi ka pipiliin kung hindi mo kaya. Pero tuwang nga po ako eh. Lumapit ang matanda at hinawakan ng kaliwa niyang dibdib. Eto, gamitin mo ang puso mo. Mas makapangyarihan ang sigaw ng puso kaysa tapang ng isip. Huminga ng malalim si Nardo. Sinampal niya saglit ang sarili sa pag-aakalang siya ay nananaginip talaga. Pero hindi. Ang mga nangyayari ay totoo. Sa mga susunod na araw, ihanda mo ang sarili mo. Nauna nang naglakad na matanda. May pinasukan yung pinto sa pader. Hindi alam ni Nardo kung saan ang punta nun. Basta umalis na lang din siya roon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tumakbo siya pabalik ng kanilang bahay. Kaso, nang dumating siya, gising na ang kanyang ama. Nakahawak sa sentido. Halatang masakit ang ulo. Agad na umandar ang kaba sa sistema ng binata. Aalis na sana siya pero uli na. Nakita na siya ng amang si Brusco. Hoy, ikaw nga! Lumapit ka nga dito! Marahang lumapit ang binata. Bawat takbang ay tila ba bigat ang kanyang paa. Anong oras na ba? Madaling araw na! Bakit ka mawala rito, ha? Tingnan mo! Walang pagkain, no? Agad na humataw ang malapad na palad ng kanyang ama. Sa hindi na lamang dahilan, si Brusco pa ang nasaktan sa ginawa niya. Parang mababali ang kamay ng kanyang ama dahil sa lakas ng pagkakasampal. Habang si Nardo, parang wala man lang naramdaman. Akala nga ni Nardo ay hindi tumama ang sampal ni Brusco. Aray, napakabwisit ka talaga, ha? Kahit na kailan. Ang tigas ng mukha mong hinayupa ka. Buwisit ka! Hinawakan ni Brusco si Nardo sa damit. Ibabalibag sana nito si Nardo pero laking pagtataka nilang pareho nang hindi mabuhat ni Brusco ang anak. Bakit ang bigat mong siraulo ka? Po, hindi ko po alam. Wala po akong alam. Hinawakan pa siya ng ama sa paa. Pero kahit na anong hila ang gawin ng kanyang ama ay walang nangyayari. Sobrang bigat ni Nardo. Pero para kay Nardo ay hindi naman. Ano ka ba? Bakit hindi kita mabuhat? Baka gutom lang kayo kaya kayo nanghihina. Maging si Nardo ay nababahala na rin sa nangyayari. Napagod na lang ang ama ni Nardo na si Brusco sa pilit na pagbuhat sa kanya. Nagmukhang tanga lang ang manong sa pinaggagawa. Sa inis ay pumasok na lang ulit ng bahay ang manong at natulog. Naiwan namang nagtataka si Nardo. Napapatingin siya sa singsing. Sa puntong yon, alam na niya kagad na kakaiba ang singsing. Hindi ito pangkaraniwan. Pero palagay niya rin ay makabuluhan talaga ang dahilan kung bakit nasa kanya yon. Kinabukasan, pasikat na ang araw nang ihatid ni Nardo ang kanyang kapatid sa sakayan ng tricycle. Kuya, kumain ka sa tamang oras ha. Huwag mo ko isipin. Sapat ang baon na bigay ni tita para sa maghapon. Oo na, ako nang bahala sa sarili ko. Mag-ingat ka sa pagpasok ha. Bago umalis ang kanyang kapatid na si Nadia, ay kumaway at kumindat pa yon. Malapad ang ngiti ng binata nun dahil alam niyang nasa maayos na kalagayan si Nadia. Pero habang naglalakad pa uwi,
nawala ang kanyang ngiti nang makasalubong na naman niya ang grupo nila Ping. Ay, tingnan mo nga naman. Kaya aga-aga meron kaagad akong mapagkakatuan ah. Lalagpasan na nga lang sana ni Nardo ang mga yon, pero bigla na lang siyang hinawakan sa damit. Marahas siyang hinila pabalik. Alam mo, kapag nakikita talaga kita, para ako nakakakita ng naglalakad ng chocolate. Marunong pang maligo? Bakit parang buong katawan mo puro libag? Ang itim mo kasi. Mas maitim ka pa sa binabala ko. Nagtawanan na naman ang mga lukulukong lalaki. Nung mga sandaling yon ay hinihiling na sana biglang dumating si Ben. Pero sadyang kapalaran talaga niya ang mapaaway ng mga sandaling yon. Alam ko na itatawag namin sa'yo. Nardong Libag. Oh, di ba mga tropa? Siya si Nardong Libag. Boom! Panis! Walang titibag sa malibag. Nakayuko lang si Nardo. Gusto niyang palagaan ng mga yon. Kaso nababahala pa rin siya na baka mas lalo lang siyang masaktan. Ano? Nardong Libag? Nagustuhan mo ba yung tawag namin sa'yo? Nardong Libag? Kahit kailan, hindi mo ako masisira dahil sa mga sinasabi mo. Sa halip, mas lalo pa akong titibay, Ping. Huminto sila Ping sa tawanan. Unti-unting naglaho ang malapad nilang mga ngiti. Otomatikong nagsara na naman ang kamao ni Ping. Labas ang mga ugat sa kamay sa sobrang inis kay Nardo. Alam mo ba kung bakit ako galit na galit sa'yo? Lagi kasing sinasabi ng nanay ko na gayahin kita kasi matino ka. Pero hindi ka na naman na nag-aaral. Bumpuwersang sinuntok ni Ping ang mukha ni Nardo. Pero sa hindi mapaliwanag na dahilan, hindi man lang tinablan si Nardo. Sa halip, kamay pa ni Ping ang nasaktan, kagaya na nangyari sa kanyang amang si Brusco. Aray ko naman! Buisit! Ang sakit ha! Magmula ngayon, Ping, hindi mo na ako masasaktan pa. Hindi na makakadampi ang palad at kamao mo sa akin. Bakit? Hindi ko rin alam. Natulala ang mga kasama ni Ping. Naglakad na rin naman paalis si Nardo. Muli siyang napatingin sa singsing. Ngumiti siya ng mapagtanto na proteksyon nga talaga yon. Hindi pa rin makapaniwala si Nardo sa mga nangyayari. Bago siya makauwi sa kanilang bahay, isang matandang babae ang kanyang nakasalubong. Kakaiba ang tingin na matanda sa kanya. Parang nararamdaman na matanda na may kakaiba din kay Nardo. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Nakaramdam ng kaba si Nardo nang makitang tila nang dilisik ang mga mata ng matanda. Wala mang sinasabi sa kanya matanda ay parang nag-iwan naman yon ng kakaibang kilabot. Sino naman kaya yun? Hindi ko naman siya kilala pero parang may kasalanan ako sa kanya. Napailing na lamang si Nardo. Makalipas ang ilang sandali ay nag-asikaso na lang muna siya sa kanila. Maaga kasing uuwi ng bahay si Nadia. Nagluto siya ng manok na hinuli niya pa sa bakuran. Maswerte naman siyang wala agad sa bahay ang kanyang ama. Kinatanghalian, umalis na naman ng bahay si Nardo. Naisipan niyang puntahan ang sikretong lagayan ng mga armas. Palingon-lingon pa siya sa likuran kung may nakakita sa kanya o wala. Kalaunan, narating na rin niya ang lugar. Mabilis niyang inangat ang bakal. Bumaba rin siya kaagad at saka sinindihan ng malaking lampara gamit ang dala niyang posporo. Muli, namangha siya nang makita ang mga kagamitan na naroon. Ayos! Mukhang pwede rin akong dito tumira. Hindi mainit, tahimik at malayo sa mga nananakit sa akin. Ayos talaga. Ayos. Ang galing mo, Lord. Napabalikwas ang binata nang marinig ang nagsalita sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nalaman niya na si Ben pala yun. Ben? Gardo. Nardo ang pangalan ko.
Nardo, Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman tong lugar na to? sinundan kita. Sinundan mo ko? Hindi naman kita nakita kanina habang naglalakad ako Pupunta ako sana ulit si Mang Adong. Kaso nakita kita Nagtaka ako kasi papunta ka na sa liblib kaya sinundan kita. May alam ka ba sa mga ito? Wala. Bakit? Ano bang lugar to? Bakit may mga armas? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero kagabi pagkatapos kong ihatid si Mang Adong, binigyan niya ako ng singsing Itong singsing na bigay niya, parang may kapangyarihan. Natutulog ako tapos hinila ako papunta rito Pagdating ko pa nga rito, nandito si Mang Adong May kasama pang aksyon ng pagkukwento ng binata. Ang sabi pa ni Mang Adong, ako raw ang pinili ng Diyos. Ewan ko kung bakit niya sinabi na ako raw ang tagapagtanggol. Teka, patingin nga. Lumapit si Ben at tiningnan ng singsing na nasa daliri ni Nardo. Nanlaki ang mata ni Ben. Bakit? May alam ka ba dito? Wala. Ang bira ka naman. Kung mag-react yung mukha mo, akala ko naman may alam ka Kung totoo ngang may kapangyarihan ng singsing na yan, baka matulungan mo ko. Tulungan saan? Sa pagtugis ng mga aswang. Pagtugis? Hala, wala akong alam dyan Di ba sabi mo ikaw ang piniling tagapagtanggol? Dapat maging matapang ka na, lalo na ngayon. Lalo na ngayon? Bakit? Ano bang meron? Sa baryo namin, may natuklasan na pamilya ng aswang. Pero wala na sila sa baryo namin Nag-alisan dahil sa mga galit na tao. Total malapit lang itong baryo nyo sa baryo namin. Baka dito sila mapadpad. Teka. Hindi kaya aswang yung nakasalubong ko kaninang matanda? Napupo si Nardo sa gilid at napaisip. Nandilisi ka mga mata, maputla. Oo, tama. Ganyan nga yung itsura. Aswang yun. Ala, di ko talaga alam. Kahit alam ko ano naman magagawa ko? Hindi pa kita kilala, pero sa palagay ko may malaki kang papel sa buhay ko. Kaya magmula ngayon, tanggapin mo ang pakikipagkaibigan ko. Inilabas ni Ben ang kanyang kamay. Agad naman yung tinanggap ni Nardo. Tinatanggap ko yung pakikipagkaibigan mo. Kaya tutulungan mo akong tugisin ang pamilyang aswang. Pero bago yon, dahil sabi ni Mang Adong ay tagapagtanggol ka, dapat meron kang alias. Ha? Kailangan ba yun? Kailangan yun para madali kang matandaan ng mga tao. Ganun ba? Nardong Libag. Ha? Nardong Libag? Ang bantot naman ang pangalan na naisip mo. Bakit Nardong Libag? Kasi maitim ako. Mukha raw akong libag na nag-anyong tao. At isa pa, yun ang tawag nila Ping sa akin. Gusto kong maging kakaiba yung pangalan na yun. Sigurado ka? Oo. Ako si Nardong Libag. Ikaw, si Ben Kulangot. Natapos ang pag-uusap na yon ng maayos. Pumayag na lang din si Ben na ganun ang kanyang pangalan para nga naman maiba. Kinahaponan, sumama si Nardo patungo sa bahay nila Ben. Nadaanan pa nga nila ang inabandonang bahay di umano ng mga aswang. Diyan sila nakatira. Hindi mo akalain na aswang sila kung hindi pa matutuklasan ng mga residente. Grabe pala talaga Totoo nga talaga ang mga aswang. Kaya nga dapat mag-practice ka ng humawak ng armas. Tagapagtanggol ka, di ba? Saka na kapag handa na ako. Tara na, baka inihintay ka na ng mama mo. Kaunting lakad lang, nasa bahay na kagad sila ni Ben. Kaso, hindi magandang senaryo ang naabutan nila doon. Paglapit ni Ben at Nardo, napansin nilang hindi na humihinga ang ginang. Tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa laso na gawa ng aswang.
Kalmadong niyakap ni Ben ang kanyang ina. Naiyak na lamang ito ng mahina. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Nardo kung gaano kasakit ang mawala ng ina. Maswerte pa rin siya kasi kahit wala sa tabi nila ni Nadia ang nanay nila, ang mahalaga ay buhay pa yon. Naisip ng binata kung gaano kahirap tanggapin na namatay yun ng dahil sa aswang. Mga bagay na bigla na lang nagpalinaw kay Nardo na dapat paninindigan na niya ang sinabi ni Mang Adong. Halos isang araw ding nanatili ang katahimikan. Pagkatapos nun ay may dumating na ring kamag-anak sila Ben. Si Nardo naman ay nasa gilid lang. Pero maya-maya, niyaya siya sa labas ni Ben dahil marami ng tao sa loob. Sige na, umuwi ka na muna sa inyo. Hayaan mo muna akong magluksa sa pagkawala ni Mama. O sige, pre. Nakikiramay ako sa iyo. Maraming salamat kasi kailan lang tayo nagkakilala. Tinuturing mo na akong totoong kaibigan. Ano ka ba? Ramdam ko naman na mabuti kang tao eh. Basta, punta ka lang sa amin kapag ayos ka na. Tinapik ni Nardo si Ben at taglakad na rin paalis. Dahil wala naman siyang gagawin nung hapon na yon, naisipan niyang dalawin na lamang muna si Mang Adong. Kailangan niya kasing makausap ang matanda. Alam niya kasing ito lang ang makakatulong sa kanya kung paano maging tagapagtanggol. Ang kaso nga lang, ilang metro pa ang layo ni Nardo, pero nakita niyang may kumpulan ng mga tao sa harapan ng bahay ni Mang Adong. Lumapit siya roon at nakita si Nadia na may dalang supot ng tinapay. Mukhang inutusan yun ng kanilang ama, pero mas piniling tsumismis muna. Nadia, anong meron dito? Yung albularyo kasi, yung Adong, oo si Mang Adong, patay na daw eh, sabi ng mga nakakita. May 4 na tao raw ang pumasok sa bahay niya, 3 lalaki, 1 babae. Lumabas daw ang mga yun kaagad nang mapatay nila si Mang Adong. May problema pa, wala man lang nakakita sa mukha ng 4. Kawawa naman si Mang Adong no. Tila gumuho ang mundo ni Nardo sa mga pagkakataong yon. Ayaw niyang maniwala, pero wala na siyang nagawa nang ilabas na ang bangkay na matanda. Nakatakip ng itim na tela, kita sa nakalitaw na kamay ng matanda na may mga dugo yun. Hindi pwede to. Para kay Nardo, yun na yata ang pinaka nakakalungkot na gabi niya. Nawalan ng nanay si Ben. Nawala rin si Mang Adong. Hindi pa naman niya kilala ng lubos ang mga yon, pero hindi niya mapaliwanag kung bakit pati siya ay naapektuhan. Mabilis na lumipas ang mga araw. 1 linggo na ang nakalipas mula na mangyari ang lahat. Nawalan ng gana si Nardo. Tila ba bumalik siya sa dating pagiging batukan? Dahil kasi sa pagkawala ni Mang Adong, pakiramdam niya ay wala ng saysay ang sinasabing pagiging tagapagtanggol niya. Hinubad niya ang singsing at ibinaon sa lupa sa kanilang likod bahay. Hindi rin niya nakikita si Ben. Nang subukan niyang puntahan yon ay wala na si Ben sa kanilang bahay. Lisan nyo! Kalad ka rin nyo yung saraulong yan! Nung gabi ng Miyerkules, kinaladkad siya nila Ping patungo sa liblib na lugar. Bugbog sarado si Nardo. Sinubukan niya kasing palagan si Ping, pero hindi niya rin kinaya. Ni hindi man lang din siya nakapagpatama ng isa sa muka. Tingnan natin ang tapang mo ngayon, Nardong Libag. Ngayong gabi, ililibing ka namin ng buhay. Tama na, pakiusap. Hayaan niyo na lang ako. Hayaan? Kapag hinayaan ka namin, baka magkuskus ka ng libag. Pakiusap. Gusto ko bang mabuhay? Mabuhay? Hindi no, ililibing kita ng buhay. Para hindi na ako ikukumpara ng nanay kong tanga sa isang katulad mong talunan at lampa. Biglang natawa si Nardo. Bagay na mas lalong nakapagpainit ang ulo ni Ping. Bakit ka tumatawa ha?
Anong nakakatawa? Sinabunutan ni Ping si Nardo at sapilit ang iniharap sa kanya. Alam mo ba kung bakit ka kinukumpara ng nanay mo sa akin? Nakatkim ng suntok sa mukha si Nardo. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nagpatinag ang binata. Bumangon pa rin ito habang tumatawa. Hindi pwedeng ikumpara ang dalawang diamante kasi pareho naman silang mas mahalaga. Mas mahal, wala silang pagkakaiba. At saka sabi mo, Kaya ikinukumpara na lang ng nanay mo ang diamante sa panghilig na bato. Panghilod ni Nardong libag sa libag niya. Galit na galit si Ping. Pinagtatatadyakan nito si Nardo sa katawan hanggang sa mapahiga na ito. kapal ng mukha mong insultuin ako ha. Tignan nating tapang mo. Bumunot na ang binatang si Ping ng mahabang kutsilyo. Nagulat ang mga kasama nito sa kanyang gagawin. Lalapitan na sana ni Ping si Nardo para saksakin. Nang bigla namang may mga dumating na aswang. 4 na aswang na nakapalibot sa kanila. 2 agad sa mga kasama ni Ping ang nakuha ng mga aswang, habang iba naman ay nagtakbuhan. Hinawakan ni Nardo ang paa ni Ping para hindi ito makatakbo. Takot na takot ang mukha ni Ping dahil maging ito alam din ang tungkol sa mababangis na aswang. Oo, saan ka pupunta? Sabay tayong mamamatay. Ano ka? Isa ka buang! Sinipa ni Ping ang kamay ni Nardo at natataranta itong umalis. Naiwan si Nardo mag-isa. Hindi na siya makagalaw. Nakita na lang niya na may aswang na sa harapan niya. Tumutulo pa ang laway nun sa kanya. Dito na pala ako matatapos. Napapikit na lamang ang binata at tuluyan ng nawalan ng malay. Pagkagising ni Nardo, nakabalik na siya sa kanilang bahay. Nakahiga siya sa papag. Nasa gilid niya ang ama na nagyoyosi. Naroon din si Nadia at si Ben. Paggalaw niya ay naramdaman niyang nagsakita ng mga sugat niya sa katawan. Palibasa, lampa. Hindi marunong pumalag. Kaya yan, bugbog si tanga. Asa ka pang re-resmakan ko mga bubugbog sa'yo. Paala ka sa buhay mo. Matuto kang lumaban. Lumabas ng bahay ang ama nila at padabog pang isinarado ang pinto. Ganun ba talaga ang tatay mo? Kanina pa ako nagtitimpi eh. Hayaan mo na lang. Hindi ko na nga yan pinagpapapansin dito eh. Pasalamat ka, buhay ka pa. Buti nagpunta ako sa inyo kagabi. Naabutan ko itong maganda mong kapatid. Sinabi niya na kasama ka raw nung Ping. Kaya naginala na ako kagad eh. At sa awa ng Diyos naabutan kita. Yung mga aswang. Nagawa kong maitabo yung isa. Tinira ko ng palaso. Kuya, totoo ba talaga yung mga aswang na yan? Yung mga kaibigan kasi ni Ping, usap-usapan ngayong umaga na natangay daw ng aswang. 2 nakuha ng mga aswang sa kanila. Nadia, huwag mo nang intindihin yun. Pre, kalat na sa baryo nyo ang nangyari. Kaya dapat may alam din ng kapatid mo. Hindi ko kayang tumayo, Ben. Kunin mo yung singsing. Ha? May halaman kami sa likod. Nasa paso na kulay pula. Nandun, nakabaw ng singsing. Kailangan ko yun ngayon, bilis. Pambihira ka naman. Bakit mo naman kasi binaon doon? Sumunod naman si Ben sa utos ni Nardo. Wala pang 3 minuto ay nakabalik na ang lalaki. Agad na isinuot ni Nardo ang singsing. Pagsuot niya, bigla na lang siyang nanigas. Tapos ilang segundong nawala ng malay. Kuya! Uy, anong nangyari? Biglang bumangon si Nardo. Nagpatunog pa ito ng liig at daliri. Kakaiba talaga yung singsing na ito. Ayos na ako. Teka, ayos ka na? Hindi nga. Bibiro ka lang ba kanina, kuya? Nadia, dito ka lang ah. Huwag na huwag kang lalabas sa gabi. May pupuntahan lang kami ni Ben. Ha? Magpapagabi ka, kuya? Uy!
Wala nang nagawa ang dalaga. Lumabas na ng bahay si Nardo na parang hindi man lang nabugbog. Maging si Ben, hindi rin makapaniwala na ganun-ganun lang ang nangyari. Napadaan sila sa isang kanto. Nagkakagulo ang mga tao roon at merong nag-iiyakan. Sa palagay ni Nardo, magulang ng isa sa mga kasama ni Ping ang mga umiiyak. Buti nga sa kanila. Sana lahat na lang sila nilapa eh. Tara na, sisimulan ko na maging Nardong Libag. Paninindigan mo talaga yung pagiging Nardong Libag na yan ha? Nagtungo sila sa taguan ng mga armas. Nung puntong yon, nararamdaman na ni Nardo na talagang kailangan na niyang panindigan ang misyon. Na talagang kailangan na niyang harapin ang masasamang elemento. Kagaya na lamang ng aswang. Sinubukan nila ang mga gamit na naroon. Nagsanay si Nardo kahit wala na si Mang Adong na dapat sanay tagasanay sa kanya. Hindi naging madali para kay Nardo ang pagsasanay. Mangmang siya sa mga bagay na yon kaya sobrang nangapa siya. Sa sobrang pagiging abala sa pagsasanay, hindi na niya napapansin na isang buwan na pala ang nakalipas. Kahit na papaano may mga natutunan na rin naman siya sa gabay ng singsing. Libro lang rin ang pinagbasihan niya sa bawat galaw at paggamit ng sandata. Pero masasabi niya na rin kakayanin na rin niyang harapin si Ping, lalong-lalo na ang mga aswang. Gabi na noon, magkasama lang si Nardo at Ben sa taguan ng mga armas. Tinawag nila ang lugar na yon bilang lunggaan. Pre, handa ka na ba sa mga mangyayari? Oo, handa na ako. Mukhang kayang-kaya ko na. Pero nakapagtataka, halos isang buwan ding walang paramdam yung mga lintik na aswang na yun ha. Baka marami silang nakuha na maaaring nakalaan na para sa isang buwan na pagkain nila. Baka nga. Pero sigurado kang kaya mo na ha? Ako kasi kaya ko na. Dahil sa singsing na ito, kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pakiramdam ko, napakalakas ko ni. Malakas na Nardong Libag ang pangalan. Diyos ko naman. Di baguhin mo rin yun, gawin mong Ben Tumbling. Ano ako? Gaya-gaya? Anong gusto mo? Ben Tukmol. Dami mong alam. Tara, kain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Huwag ka mag-alala, may pera ako rito. Lumabas ang dalawa sa lunggaan. Nagtungo sila sa baryo nila Nardo. Sa ganung oras ay bukas pa ang lugawan na malapit sa bungad ng baryo. Kakaunti lang taong naroon, kaya naman agad na rin silang pumwesto. Lumingon si Nardo sa gilid ng maramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Nakita niya matandang babae na nasa kabilang lamesa. Nag-iisa lang yon. Hindi na sana papansinin ni Nardo nang bigla niyang napagtantong pamilyar yon sa kanya. Tumayo ang matanda at dali-daling umalis. Hoy! Saan ka pupunta? Hoy! Bigla kasing tumayo si Nardo. Sinundan nito ang matanda hanggang sa makarating na sila sa kalsada na wala ng katao-tao. Tara naman! Bakit ka ba bigla-biglang umaalis? Nawala yung matanda. Ha? Sino bang matanda yon? Yung matanda kanina sa lugawan. Yun yung sinasabi ko sa yung nakasalubong ko dati. Yung nanlilisik yung mga mata. Yung aswang. Lintik, nasa na? Papatayin ko yon. Tara, hanapin natin. Hinanap ng dalawa ang matanda. Sumuot na rin sila sa gilid hanggang sa makarating na rin sila sa gubat. Kahit madilim, nararamdaman ni Nardo na may ibang naroon bukod sa kanilang dalawa. Si Nardong Libag to! Lumabas ka na sa pinagtataguan mo! Alam kong nandiyan ka lang! Nakarinig na lang sila ng may hinang tawa na parabang nagpipigil. Lumabas ang matanda mula sa malapad na katawan ng puno. Agad namang nabuhay ang galit at puot sa kalooban ni Ben. Galit na galit ito. Gustong-gusto niyang maiganti ang ina.
Nardong Libag. Nardong Libag, matanda ka na nga, bingi ka pa. Bagay na bagay sa iyo ang pangalang Nardong Libag dahil sa itim mong yan. Kahawig mo yung ilalim ng kaldero. Ang daldal mong matanda ka. Manahimik ka dahil ngayong gabi, mamamatay ka na. Tumawa ng nakakaloko ang matanda. Epektibo ang pangaasar ng matanda dahil nanggagalaiti na si Ben. Alason? Sa narinig na yun ni Ben ay naisip niya agad ang nangyari sa kanyang nanay. Lason? Ikaw ang aswang na nanlalason? Usay mo. Tama ka ng sinabi. Hindi na nagpapigil pa si Ben. Dumukot ito ng baril na galing pa sa lunggaan. Pinagbababaril ni Ben ang matanda. Kinabigla nila ang pambihirang bilis ng pagkilos ng matanda. Nakaiwas yun agad at nakaakyat sa mga puno. Pre, hindi ka dapat lumapit sa kanya. Malalasong ka rin. Wala akong pakialam. Ang malaga sa akin ay mapatay ko siya. Makinig ka, pre. Mawawala ng saysay ang lahat ng paghihirap natin kung mamamatay ka lang. Mag-isip ka ng maayos. Dumiskarte ka. Hindi mo ako maintindihan dahil hindi naman ikaw nawala ng mahal sa buhay. Kaya hayaan mo ko. Hindi ko inaakala na mas matigas pa sa bato yung ulo mo. Bigla na lang lumitaw ang aswang sa likuran. Hahawakan na sana ni Ben pero bigla na lang itong sinalag ni Nardo. Nahawakan ni Nardo ang kamay na matanda. Walang ano-ano'y sinampal niya ng malakas sa matanda. Mataas ang paggalang ko sa matatanda pero hindi sa mga aswang. Nakakatawa ka. Dahil wala kang alam na malalason ka na rin. Hindi ka nakakaintindi, no? Sinabi ko sa iyo ako si Nardong Libag. Hindi ako tatabla ng lason mo. Kahit anong dikit mo sa akin, kahit tsakapin pa kita sa leeg, hindi tatalab sa akin yan. Ha? Hindi makamalola ka. Nagpalit na ng anyo ang matandang aswang. Lumitaw ang malapad na pakpak nito at mahahabang kuko. Kinalmot nito si Nardo at tinamaan ng binata sa dibdib. Pero hindi yun ininda ng binata. Alis dyan, pre! Babarilin ko na! Bago pa makalabit ni Ben ang gatilyo ay naitulak na siya ni Nardo. May dinurang likido kasi ang aswang at siguradong makakalason yun kay Ben. Nagmamadaling nilapitan ni Nardo ang aswang. Pinuntahan niya yon sa likuran. Buong puwersa niyang binali ang pakpak ng aswang. Pagkatapos noon, sinakal niya ang matanda gamit ang kanyang braso. Ben! Bilisan mo! Tumayo si Ben at agad na tinutok ang baril sa aswang. Sa wakas, may gaganti ko na rin ang nanay ko! Pinaputukan ni Ben ang aswang at tinamaan yon sa ulo. Tumagos ang bala kaya natumba din si Nardo sa likuran. Pero agad din naman itong tumayo. Nardong Libag to, pre. Hindi ako tatabla ng bala. Sinuri nila kung humihinga pa ang aswang. Laking pasalamat ni Ben nang malamang patay na ang matanda. Buwisit ka. Namatay ka ring hinayupa ka. May iba pa, pre. Yun ang mas paghandaan natin. Dahil natiti ako na kapag nalaman ito ng ibang aswang, magagalit sila at manggugulo sa mga tao. Sa mga sumunod pang mga araw, mas lalong nagamay ni Nardong Libag ang kanyang kakayahan. Natuklasan niya na tinatablan siya ng kalmot ng aswang, kaya naman kahit may tuturing na immortal ang sarili sa ibang aspeto, ginagawa pa rin ni Nardo para mag-ingat sa bawat lakad niya. Dahil sa mga sunod-sunod na pagpuksa ni Nardo sa mga aswang, nakarating na sa mga residente ang kanyang mga ginagawa. Kaya ang iba sa mga yon ay tinuturing na siyang bayani. Nakilala ang kanyang pangalan na Nardong Libag. Hindi naman matanggap ni Ping na ang pang-iinsulto niya kay Nardo ay napakinabangan pa ng binata. Kuya, hanip ka talaga? Narinig ko sa kanto, dami bumibilip sa'yo. Sobrang saya ng dalagang si Nadia dahil sa mga nangyayari. Hindi talaga ako makapaniwala, kuya, na bayani ka na. Yung dating tahimik, marami nang natutulungan.
Huwag ka munang matuwa. Isang pamilya ng aswang ang kalaban namin. Hindi pa sila ubos eh. Teka, nasan ba si Papa? Tanghaling tapat wala rito. Alam mo naman yun, Sugarol. Hayaan mo na. Siya nga pala, Nadia. Sa Lunes ng gabi, sumama ka sa amin ni Ben. Dadaling ka namin sa ligtas na lugar. Base sa hula kasi namin, Lunes ng gabi atake yung mga aswang kaya ayaw ko masaktan ka. Sumang-ayon na lang ang dalaga. Hindi rin naman kasi lingid kay Nadia kung gaano kadelikado ang mga aswang. Mga ilang sandali, lumabas si Nardo ng kanilang bahay para bumili ng tinapay. Bawat madaanan niya ay sinisigaw ang Nardong Libag. Nakakatawa man pakinggan pero yun ang tumatak sa mga tao. Masaya ang kalooban ni Nardo. Dahil sa loob ng mahabang panahon, saka lamang niya nakuha ang respeto na pinapangarap niya. Pagdating niya sa bakery, nakita niya roon si Ping. Kakaunti na lang silang magkakasama dahil nabawasan ng 3. Tulad noon, wala pa rin pinagbago ang ugali ni Ping. Sira ulo pa rin at mayabang. Tingnan mo nga naman. Nandito na ulit yung libagin Anong tingin mo sa sarili mo? Bayani? Nag-iilusyon ka. Sadyang mga baliw lang mga tao rito. Masyadong nagpapaniwala sa peking pagpapakabayani mo. Yang singsing? Yan ang pinagmamalaki mo? Baka mumurahin lang yan. Hindi na sana yung papansinin ni Nardo ngunit hinaltak ng lalaki ang kanyang damit. Ping, ayaw ko ng gulo. Paano kung gusto ko? May magagawa ka? Malakas na hinila ni Ping ang kwelyo ni Nardo. Hindi pa man nakakaamba si Ping, sinakal na ni Nardo ang binata at saka binalibag patungo sa tambakan ng mga bote. Nagulat ang mga natitirang kasama ni Ping. Pambihira ang ipinakitang lakas ni Nardo. Dahilan para mamangha ang karamihan sa mga nakakita. Nardong Libag ka talaga! Kumuha si Ping ng isang bote at marahas na lumapit kay Nardo. Pinagpapapalo niya si Nardo ngunit hindi man lang umaalis ang binata sa kanyang kinatatayuan. Inawat na lang si Ping na mga kasama niya. Wisit ka! Wisit! May araw ka rin sa akin! Napapailing na lamang si Nardo. Pagsapit naman ng kinagabihan, pinuntahan ni Nardo ang lunggaan nila ni Ben. Namimili na siya ng mga armas na magagamit niya para sa Lunes ng gabi. Mag-isa lamang si Nardo sa mga oras na yon, kaya nagtataka siya kung bakit parang may nararamdaman siyang ibang tao sa itaas. Kinuha ni Nardo ang maliit na baril pero mahaba ang nguso. Kalmado lang siyang umakyat at sumilip sa kagubatan. Wala siyang nakita, pero meron siyang nararamdaman. Hindi niya lang alam kung tao ba o aswang. Sinuyod niya ng tingin ng paligid at nagtanong, Kung sino ka man, lumabas ka na! Alam kong nagtatago ka lang dyan! Umihip ang hangin. Pagkatapos noon ay lumitaw na ang isang lalaki na kilalang kilala ni Nardo. Ping? Nasundan kita, Nardong Libag! Himala na mababa ang tono ni Ping. Nakapagtataka na parang hindi yun magsisimula ng gulo. Oh, anong ginagawa mo rito? Napatingin sandali si Ping sa bakal na bilog na lagusan papunta sa lunggaan. Naisip ko lang, tama pala talaga si Mama. Walang mangyayari kung habang buhay akong maiinggit sa'yo. Iniwan ako ng mga kaibigan ko dahil sa ugali ko. Hindi ko alam pero palagay ko kailangan ko nang tapusin ang pagiging siraulo ko. Alam ko magtataka ka kung bakit biglaan. Pero Nardo, naisip ko baka kapag umatake mga aswang, ako lang hindi mo iligtas Ping, kahit marami kang ginawang masama sa akin, hindi ako nagtanim ng galit sa iyo kahit kailan. Kaya nga mas lalo kong napagtanto na dapat ay hindi kita tinatrato na parang basura Alam mo Nardo, hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako mapatawad mo. Pero sana mapatawad mo ako sa lahat ng nagawa ko. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Ben. Agad itong pumagitna sa kanila. Oh,
Anong ginagawa ng siraulong yan dito? Ano tong narinig ko na humihingi ka ng patawad? Huwag mong sabihin na patatawarin mo tong mokong na ito, ha? Peng! Ben, hindi Beng. Ben, naintindihan ko kung ayaw mo sa akin. Aba, dapat lang maintindihan mo yun. Na kahit kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo rito sa kaibigan ko. Ben, hayaan mo na. Kung Diyos nga nakapagpatawad, tao pa kaya? Paano tayo makakasiguro kung totoo yung pagsisisi na yan? Tingnan mo, mukhang di gagawa ng maganda eh. Handa akong isugal ang buhay ko para kay Nardo. Natameme si Ben sa kanyang narinig. Ganun pa man, hindi pa rin siya kumbinsido sa pinagsasabi ng lalaking yon. Yuko, may nararamdaman ako. Agad na sinunod ng dalawa ang sinabi ni Nardo. Mga ilang sandali lang, nakita na nila ang isang aswang na palakad-lakad sa di kalayuan. Parang may inaamoy-amoy yon. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng malaman ng mga aswang na dito tayo lumulungga. Di patayin natin. Nang ilang metro na lang ang distansya ng aswang sa kanila. Walang pag-aalinlang ang tinakbo ni Nardo ang aswang. Sinakal niya gamit ang braso. Nang mawalan na yun ng hininga, ay binali niya pa ang leeg. Sa ginawa niyang yon, ay nakaramdam ng kaunting takot si Ping. Baka sa mukha nito ang pagkabahala. Nakita mo yun, Pong? Ganun ang gagawin niya sa'yo kapag niloko mo siya. Ping ang pangalan ko, hindi Pong. Nakapagtataka. Kung saan-saan na lang natin nakikita yung mga aswang. Hindi kaya mas marami ng rumoronda sa mga baryo? Narinig ko sa mga chewing ko may mga nakita silang aswang sa may sakahan sa kabilang baryo. Huwag kang makisali sa usapan. Nandito ka lang para mag-sorry, hindi para mangialam. Nardo, paalisin mo na to. Tag-iinit ang dugo ko eh. Oo, kalma ka lang. Nardo! Tumakbo si Ping papunta kay Nardo at saka tinulak. May aswang palang mabilis na gumapang. Si Ping ang nahawakan sa paa. Hinila yung palayo sa kanila. Malapit ang madala sa dilim si Ping nang paputukan ni Nardo ang aswang. Asintado si Nardo kaya agad na tinamaan sa ulo ang babaeng aswang. Parang bata namang gumapang si Ping pabalik sa kanila. Sugatan ang paa nito dahil sa bumaon na kuko ng aswang. Maraming salamat. Akala ko mamamatay na ako. Buti na lang niligtas mo ako. Niligtas mo rin naman ako kaya quits lang. Diyos ko naman, nagpauto ka pa dyan. Pre, bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan na nagbabago na siya. Napabuntong hininga na lamang si Ben. Kahit ano talagang gawin ng binata, hindi niya kailanman mapapatawad si Ping. Bilib na talaga ako sa kabaitan mo. Walang katulad. Bahala ka. Basta wag mong asahan na magkakasundo kami niyan, ha. Putukan ko sa ulo yan eh. Pinagtulungan nilang tatlo na pagtabihin ng dalawang aswang na kanilang napatay. Sinunog nila yon para hindi na maamoy pa ng ibang aswang. Pagkatapos, isinama ni Nardo ang binatang si Ping. Inis na inis naman si Ben. Hindi niya matanggap na ganun-ganun na lamang pinayagan ni Nardo si Ping. Grabe, ang angas. Kanino mga armas yan? Astig talaga Oh, wag kang malikot ha. Gagamutin natin yung sugat mo. Kapal talaga. Nagpagamot pa. Kung ako yan, hahayaan kong mabulok yung paa niyan eh. Lumipas sa mga sandaling yon ay puro inis lang ang napala ni Ben. Nang masiguro nilang ligtas na sa labas, nagpasya si Nardo na ihatid si Ping sa bahay nito. Sumama rin naman si Ben dahil iniisip niya baka may gawing kalokohan na naman si Ping. Lalo pat kung si Nardo at Ping lang ang magkasama. Pagkarating nila sa kanto ng kanilang baryo, nagpaalam na rin sa kanila si Ping. Maraming salamat ulit, Nardo. Pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko Sana dumating yung araw na maging mabuti na yung tingin nyo sa akin.
Pero huwag kayong mag-alala. Paghihirapan ko yun. Salamat nga din pala sa paggamot sa paa ko Wala yon. Maraming salamat din sa pagligtas sa akin. Tinapik na siya ni Ping sa balikat at saka iika-ika na ring naglakad palayo. Huwag ka maglala, pre. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. Walang tiwala? Pinapasok mo nga sa lungga natin. Doon nga natin malalaman kung talagang nagbago na siya eh. Ang tao minsan, lumalabas ang tunay na kulay kapag nakakita ng armas. We, totoo ba talagang hindi ka pa nagtitiwala? Kilala ko si Ping. Mga bata pa lang kami, sira ulo na yan. O paano? Uwi na ako. Pre, pwede ba muna ako sa bahay nyo? Ha? Bakit? Gusto kong makita yung kapatid mo eh. Visit ka, umuwi ka na. Nagpapahinga na yung kapatid ko. Sige na. Uy, sandali! Nauna nang naglakad si Nardo at hindi na nilingon ng kaibigan. Agad siyang nakarating sa kanila. Pagdating niya roon ay naabutan niyang kumakain ng amang si Brusco. Tumingin yun sa kanya. Wala na sa kilos ng ama na magawang saktan siya. Mula kasi nang mapilayan ng kanyang ama sa kamay, hindi na yun umulit pang manuntok. Isa pa, alam na rin niya na si Nardo ay hindi naggaya ng dati. Huwag na ho kayong lumabas ng gabi ha. Delikado na ang mga aswang ngayon. May napatay kaming 2 aswang kanina eh. Diyos, kung makapagsalita to parang totoong may pakialam sa akin eh. Pa, kahit wala kayong ginawang maganda sa akin mula nung umalis si Mama, atay pa rin ang tingin ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hinihiling na ituring niyo akong anak. O sige na, matutulog na ako. Umalis na sa taas si Nardo. Naiwan namang napanganga na lamang si Brusco sa kanyang narinig. May kung anong konsensya ang kumikirot sa kanyang puso. Kinaumagahan, binulabog na naman ang kanilang baryo ng napabalitang maraming hayop na namatay. Ang sabi ng karamihan, walang ibang gagawa nun kundi ang mga aswang. Kuya, gising! Uy! Oo, bakit ba? Natutulog pa ako eh. Umatake kagabi yung mga aswang. Namatay yung mga baboy sa babuyan nila Aling Cheryl. Napabangon agad ang binata. Tila nawala ang kanyang antok. Nagmamadaling nagsuot ng damit ang binata. Tumakbo siya palabas ng bahay. Pagdating niya sa babuyan, naabutan niya na naroon na rin si Ben. Aswang ang gumawa nito. Sinakto siguro na nagpapahinga na tayo. Akala ko ba isang pamilya lang sila? Bakit parang ang dami naman nila? Kakapatay lang natin sa 2 kagabi ah. Ito nga yung sinasabi ko. Dapat bago sila makapambiktima, mahanap na natin silang lahat. Kailangan na natin magmadali. Hindi na ito biro. Habang nakikiosyoso sila roon, kinalabit ni Ben si Nardo at may tinurong tao na kahina-hinala. Naintriga din naman si Nardo. Mabilis niyang hinawi ang mga tao para puntahan yon. Isang lalaki na nakasombrerong bilog na itim. Sinubukang sundan ni Nardo ang lalaki, pero sa kasamaang palad, hindi na yon naabutan pa. Ano? Namukan mo ba? Hindi ko na nga naabutan eh. Ang bilis, pero palagay ko, hindi basta aswang yon. Iba pakiramdam ko sa kanya eh. Parang mas malakas ang aswang na yun. Tingnan mo, Beno, nagtatayuan mga balahibo ko. Kung magmasid kaya muna tayo sa lugar. Baka mamaya nandito lang pala sila sa paligid. Mas mabuti pa nga. Matapos ang kaguluhan doon ay naglakad-lakad ang magkaibigan. Noong oras na yon ay himalang hindi nila nakita si Ping sa daan. Naisip ni Nardo ang sugat ng lalaki. Kahit na hindi pa siya nagtitiwala roon, nag-alala pa rin siya sa paa ni Ping. Sadyang mabuti kasi talaga ang kalooban ni Nardo. Kahit lang mismong umaalipos siya sa kanya ay inaalala niya pa. Makalipas ang halos 1 oras na pagronda ay naisip nilang itigil na yon. Wala naman kasi silang nakikitang kahina-hinala. Pinagpatuloy nila ang pagronda hanggang sa sumapit ang gabi.
Halos 2 araw nilang ginawa ang ganoong sistema. Sumapit na ang Lunes, hinanda na ni Nardo ang kanilang mga gagamiting armas. Nasa lunggaan na rin nila ang dalagang si Nadia. Yun ay para makaiwas ang babae sa maaring pag-atake ng mga aswang sa kanilang bahay. Nasa baryo na sila ng mga sandaling yon. Nililibot nila ang kasulok-sulukan ng bawat parte ng lugar. Habang naglalakad sila, biglang napatigil si Ben. Napansin ni Nardo na parang mula nung magsimula silang maglakad, parang balisa ang lalaking si Ben. Bakit pre? Anong problema? Ewan ko, hindi ako mapakali. Tingin ko dapat bumalik tayo sa lunggaan. Sus, gusto mo lang makita kapatid ko dun eh. Hindi pre, may kakaiba talaga akong pakiramdam. Tara na. O sige, para matahimik yung kaluluwa mo. Tara, puntahan natin. Bumalik tayo doon. Wala silang sinayang na mga sandali. Nagtungo kagad sila sa lunggaan. Pagkarating nila roon, nakita nilang nakabukas ang bakal ng bilog. Masama na agad ang kutob ni Nardo at Ben sa mga sandaling yon. Pagbaba nila, ay nagulat sila sa kanilang nadatnan. Naroon si Ping gamit ang isa sa mga baril na nakasabit. Binihag nito ang babaeng si Nadia. Nakatutok ang dulong baril sa kanyang kapatid. Ping, anong ibig sabihin nito? Wala ka talagang utak ano? Hindi pa ba halata? Sabi ko na nga ba hindi na magbabago tong siraulong to eh. Anong akala nyo sa akin? Tanga na makikipagkaibigan dyan sa Nardong libag na yan? Kadiri! Ang itim-itim! Pero alam mo, nagtataka rin ako eh. Bakit itong kapatid mong maganda at sexy, hindi naman sobrang itim? Magkapatid ba talaga kayo? Huwag mo siyang sasaktan. Ako ang kailangan mo, di ba? Ha? Ikaw ang kailangan ko? Hindi, Nardo. Hindi. Ang kailangan ko ay ang singsing na nasa daliri mo. Tama ka ng dinig, Nardo. Kailangan mong ibigay sa akin yan kung gusto mong maligtas ang babaeng ito. Wag! Huwag ka makikinig dyan sa lintik na yan. Hoy, huwag kang tanga. Di mo ba naisip na mamamatay ito kapag nagmatigas siya? Bakit? Kaya mo bang makita na sumabog ang ulo nito? Di ba may gusto ka dito? Ha, Ben? Kaya ikaw, Nardong Libagin, kung ako sa'yo, bigay mo na sa akin yan. Kuya, huwag kang makinig sa kanya. Mas matatanggap ko na mawala sa mundo kaysa mapunta sa hindi matinong singsing na yan. O di ba? Gusto rin niyang mamatay. Kaya Nardo, wag mong ibibigay ang singsing ha. Mas lalo tayong magiging alanganin sa mga aswang kapag nawala sa'yo yan. Sige, madali naman akong kausap eh. Kung ayaw mo, edi kakalabitin ko na itong gatilyo. Sandali! Hinubad ni Nardo ang singsing. Anong katangahan ba to, Nardo? Ha? Mas mahalaga ang buhay ng kapatid ko kaysa sa singsing na yan. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa buhay ng mga tao na pwedeng mapahamak dahil sa desisyon mo na ito? Lahat mahalaga sa akin. Pero hindi ako papayag na masaktan si Nadia. Siya lang ang meron ako. Pero, mahal mo si Nadia, di ba? Bakit gusto mo siya mamatay? Hindi naman sa ganon. Nadia, kung ganitong lalaki... Tama na! Ang daldal! Akin na yung singsing! Pakawalan mo muna si Nadia bago ko ibigay sa iyo to. Ano ko, tanga? Kaliwaan! Wag! Huwag kang makinig. Isipin mo na lang kung paano kanya inalipusta mula nung bata pa tayo. Pero kahit na anong sabihin ni Ben at Nadia, hindi pa rin nagpapigil si Nardo. Binigay niya ang singsing. Parang asong ulol naman si Ping sa sobrang tuwa. Tinulak naman ni Ping si Nadia sa gilid. Hawak ang baril ay naglakad ito patungo sa hagdanan. Ngayong nasa akin na to, bahala na kayo, maalapa ng aswang. Napakatanga mo talaga kahit kailan, Nardo. Hindi lang dapat Nardong libag eh. Dapat pala, Nardong bangag. O sige, subukan yung sumunod. Hindi ako magdadalawang isip na barilin kayo. Sige na, umalis ka na dahil nakuha mo ng gusto mo. Sana lang pangalagaan mo yan. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa singsing na ito, no? Pweh,
Nagmamadali nang umakyat si Ping sa hagdanan at saka umalis. Agad namang napasipa si Ben sa upuan. Diyos ko, tingin niyo talaga hindi ako nag-iisip? Dinukot ni Nardo ang totoong singsing sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Ben at Nadia dahil doon. Peking singsing yung binigay ko, no? Sinuot ni Nardo ang tunay na singsing. Agad namang lumapad ang ngiti ni Ben. Ang galing mo talaga. Tingnan mo, yung tangang siping ang niloko mo. Buti naman, kinabahan ako eh. Mga ilang sandali lang nakarinig na sila ng malalakas na hiyawan sa labas. Sinyalis na yun na ang mga aswang at paparating na rin. Dahil doon, hindi na muna sila lumabas ng lunggaan. Kailangan nilang palabasin muna ang mga aswang sa kinalalagyan nila. Pre, wala na yata. Siguradong sa baryo na ang punta nila, kaya dapat magmadali na tayo. Nadia, dito ka lang kahit na anong mangyari. Ikandado mo, wag ka magbubukas hanggat wala kang naririnig na Nardong pogi. Ha? Wala nang sabi-sabi ay lumabas na agad si Nardo at Ben. Nang makarating sila sa kanilang baryo ay nakita nilang nagkakagulo na. May mga tao kasing pumalag sa mga aswang. Karamihan sa mga yon ay mga umiidolo kay Nardong libag. Ben, ikaw doon, tulungan mo sila. Ako dito sa bandang to. Dito ko nararamdaman yung mabigat na presensya eh. O sige, mag-iingat ka pre. Pagkatapos magtapikan ng balikat ay nagmamadali na ring tumakbo si Nardo. Sa direksyong tinatahak niya ay isang lalaking aswang ang nakaharang sa kanyang daraanan. Pamilyar yun sa kanya dahil sa suot nitong sombrerong itim na bilog. Ikaw yun! Ikaw ang leader ng mga aswang! Ngumiti ng malapad ang lalaki. Hindi yun nagsalita pero batid ni Nardo na tama ang kanyang sinabi. Tapusin na natin to! Naramdaman ni Nardo ang kakaibang lakas na nagmumula sa singsing. Parang ang singsing mismo ang nag-uutos sa kanya na pulbusin ang nasa harapan niya. Unang umatake si Nardo. Nakipagsuntukan siya sa aswang. Nang nakakalamang na siya, napilitan na ang aswang na gumamit ng matatalas sa kuko. Sa puntong ito ay naglabas na rin ng punyal si Nardo. Si Nardong libag ang kaharap mo. Tandaan mong marami akong pinatahimik na kauri mo. Kaya hindi na naiiba ang paningin ko kahit na ikaw pa ang pinuno nila. Muling umatake si Nardo. Walang kahirap-hirap sa kanya ang ginagawa niyang pagsundot ng punyal. Tinatamaan ng aswang sa kung saan-saan. Dahilan para mapabagal niya ang kalaban. Ano ba? Nababagot na ako. Itatarak na sana ni Nardo ang punyal pero bigla na lamang nakailag ang aswang at siya naman ang nakalmot sa dibdib. Hindi niya yun naramdaman pero sumirit agad ang dugo. Naalala niyang tinatablan nga pala siya ng mga kalmot ng aswang. Napaatras si Nardo. Napailing dahil sa pagkadismaya. Ako naman, pambihira naman oh. Kapag bala ng baril hindi natalab, pero itong kalmot tumatalab. Hindi ako makapaniwala eh. Di bali, tapusin ko na to. Inilabas na ni Nardo ang mas mahabang patalim. Itak yun mula sa lunggaan. Ilang beses niyang hinagupit ang aswang. Hindi siya nahirapan sa isang yon dahil agad naman niyang napatay. Nagtaka nga siya kung bakit parang napakadali lang patumbahin ang isang yon. Nang tingnan niya si Ben, nakita niyang napatay na rin ni Ben ang aswang na kinakalaban nila. Bakit ganito? Hindi man lang ako nahirapan. Meron pa kaya kaming ibang kalaban na mas malala kaysa dito? Nardo! Nilibutan nila ang bombaryo. Napatay na nila mga aswang. Ben, masyado yata tayo nakatuon sa aswang eh. Anong ibig mong sabihin? Sobrang dali lang pala nilang tugisin. Malakas ang kutob ko na ang tunay nating kalaban dito ay... Napalingon silang dalawa sa isang kanto. Lumabas mula roon si Ping. Kasama nito ang ama ni Nardo na si Brusco na nakatali ang kamay. Kahit malaking tao ito, wala itong nagawa dahil sa nakatutok na baril ni Ping. Oy Nardo! Akala mo naisahan mo ko? Tanga! Hindi ako kasing katulad mo.
Umabot ka na talaga sa puntong yan? Ano ba talagang kasalanan ko sa'yo, ha? Hindi mo alam kung anong pagkadismaya ko sa sarili ko nang dahil sa'yo? Lahat ng pagsisikap kong maging proud sa akin ng mga magulang ko, nababaliwala nang dahil sa'yo. Palagi ka nilang kinukumpara sa akin eh. Sa mata nila, ikaw ang laging mas magaling, mas mabait, mas matalino. Lalo na nang nakuha mo yung lintik na singsing na yan. Tiningnan ni Nardo ang kanyang ama. Hindi yun makatingin sa kanya ng diretsyo. Nahihiya ito sa dami ng nagawang pagkakamali sa anak. Mamili ka, Nardo. Itong tatay mo o yung singsing na yan. Mamili ka. Ayusin mo ha. Total, sirang-sira na ako sa pamilya ko dahil sa'yo. Papatayin ko na lang din tong tao na to kapag singsing na yan ang pinili mo. Pre, mas mahalaga ang buhay ng nakararami kaysa sa buhay ng taong walang ginawa sa'yo kundi saktan ka. Napatingin si Nardo sa singsing. Napangiti siya ng malapad. Palagay niya, tapos na ang misyon niya. Ibigay mo na sa akin yan. Nang sa ganun ako naman ang kilalaning bayani ng baryong ito. Sige, ibibigay ko sa iyo ito pero sana gamitin mo ito sa tama, ha? Uy, ano na naman to? Huwag mong sabihin peke na naman yan. Magtiwala ka sa akin, Ben. Wala kang pakialam kung saan ko yan gagamitin. Basta, ibigay mo sa akin ang totoong singsing ha. Hindi yung peke ha. Inalis ni Nardo ang singsing sa kanyang daliri. Walang pagdadalawang isip nitong hinagis kay Ping. Binitiwan din naman ni Ping ang kanyang ama. Pambihira talaga. Kailan ka ba matututo maging masama? Ngayon, nasa akin na ito. Sigurado magiging bayani na rin ako. Ako na ang kikilalaning tagapagligtas ng lintik ng baryo na ito. Pasensya ka na lang ha, Nardo. Para sa akin talaga to eh. Dahan-dahang isinuot ni Ping ang singsing. Mga ilang sandali lang ay bigla na lang itong nangisay na parang nakukuryente. Oh, anong nangyayari sa kanya? Umaalma yung anting-anting dahil hindi yung kinikilala nilang amo ang nagsuot. Tuluyan nang nawalan ng malay si Ping. Buhay pa naman yon pero hindi na rin makabangon. Napangiti na lang ng malapad si Nardo. Isang bagay ang kanyang napagtanto. Sa isip-isip niya, hindi aswang ang pinakakalaban niya, kundi ang kanyang sarili at ang mga kapwa niya rin tao. Napatingin na lang siya sa kalangitan. Alam niyang sinusubukan siya ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kapwa nito tao at ang kanyang pamilya. Sinubok siya ng Diyos kung mananatili ba ang kanyang kabutihan sa oras na ipagkaloob sa kanya ang kapangyarihan. Natalo nila ang mga aswang at wala nang ni isa man sa mga yon ang nakaligtas. Samantala, nakulong naman si Ping dahil sa dami nitong kasalanan sa ibang tao rin. Tuluyan na siyang tinakwil ng kanyang sariling pamilya. Makalipas ang ilang araw, naging payapa na rin ang kanilang baryo. Suot pa rin ni Nardo ang singsing para sa posibilidad na may mga aswang na namang maligaw. Nakilala ang pangalan niyang Nardong Libag. Dahil sa kanyang mga nagawa, hindi na ginagamit sa kanya ang kulay ng balat bilang pangiinsulto. Kuya, gusto ko rin makausap ni Papa. Nasa lunggaan sila noon habang nagliligpit ng gamit. Hindi inaasahan ni Nardo na pupuntahan siya roon ng kanyang ama. Sige na pre, kausapin mo na. Alis muna kami. Umasok ang kanyang ama. Nahihiya pa ngayon pero pinilit ng manong na makatingin sa mga mata ng anak. Nardo, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Alam ko, mahirap tanggapin pero sana naniniwala ka na magbabago na ako. Naging masama ako, tama. Naging masama akong ama sa'yo. At sa'yo ko binaling ang galit ko sa mama mo. Pero kahit na minamaltrato kita, hindi mo pa rin ako tinuring na ibang tao. Kaya anak, tawarin mo sana ako. Pero maiintindihan ko kung ayaw mo na sa akin. Pinapatawad na kita. Nararamdaman ko ang sinseridad ninyo. At pa, wala akong ibang hiling. Kung gusto niyong makabawi, siguro
Ang hiling ko lang sana alagaan niyo si Nadia, ang kapatid ko. Gusto kong maramdaman niya ang pagmamahal ng isang ama. Yun lang po sana ang hiling ko. Napakabuti mo talaga, anak. Ano ba kita naging anak, no? Sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nadama na rin ni Nardo ang yakap ng isang ama. Naluha siya sa sobrang saya. Dahil hindi niya inakala na ganun pala ang pakiramdam na meron siyang masasandalan. Nagkabati sila ng kanyang ama. Nakakapagtaka man kung paanong napatawad niya si Brusco, pero ang mahalaga na lang sa kanya ay naging maayos na ang kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, naging maganda pa ang pagsasama nila. Naging parte na rin ng pamilya si Ben dahil nanliligaw na ito kay Nadia. Nangako ang ama ni Nardo na sa lahat ng magiging laban niya, sasama na ang kanyang ama. Kahit pa kalabanin niyang muli ang mga aswang. Wakas.